Magandang gabi. Umupo kayo ng komportable, ipikit ang inyong mga mata at humanda na tayong maglakbay sa pinakamadidilim na sulok ng ating sansinukob. Sa isang sandali, isipin ninyo ang lahat ng nakikita ninyo, mga bituin, planeta, galaxy at mga nebula. Ang lahat ng karangyahang ito, ang lahat ng materya na alam natin at kung saan tayo nabubuo ay bumubuo lamang ng 5% ng universo. 5% lamang. Kung ganoon, ano ang bumubuo sa natitirang 75%? Karamihan sa bahaging iyon, humigit kumulang 27% ay nauukol sa isang bagay na tinatawag ng mga siyentipiko na madilim na materya, dark matter. Isang substansya na wala pang nakakita, nakahawak o nakasukat ng direkta. Ngunit ang impluensyang gravitasyonal nito ay napakalaki. Kaya't ang hindi nakikitang esensya na ito ang maituturing na tunay na konduktor ng orkestra sa kalawakan. Ito ang nagpapasya kung paano iikot ang mga galaxy, kung paano sila magsasama-sama sa kumpol, at kung magiging ano ang itsura ng universo sa pinakamalaking saklaw. Ngayon, lulubog tayo sa dakilang misteryong ito. Susubukan nating maunawaan kung paano natin malalaman ang pag-iral ng isang bagay na talagang hindi nakikita at bakit ang palaisipang ito ay isa sa pinakamahalaga at kapanapanabik sa modernong agham. Humanda na, magsisimula na ang ating paglalakbay sa kaharian ng kadiliman. Ang kasaysayan ng pagtuklas sa madilim na materya ay isang klasikong scientific detective story na nagsimula halos 100 taon na ang nakalipas. Noong dekada 30, 1930s, ng ika-20 siglo, sinuri ng Swiss astronomer na si Fritz Zwicky, isang taong may kakaibang pag-uugali, ang napakalaking kumpol ng mga galaxy sa Combu constellation ng Coma Berenices, na kilala bilang Coma Cluster. Sinusukat niya ang bilis ng paggalaw ng bawat galaxy sa loob ng kumpol na ito. At doon, nakita niya ang isang matinding kalituhan. Ang mga galaxy ay gumagalaw ng napakabilis. Ang grabidad ng lahat ng nakikitang materya, lahat ng bituin, gas, at alikabok sa loob nila ay hindi sapat para panatilihin silang magkakasama. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, matagal nang nagkawatak-watak ang coma cluster para bang isang karusela na hindi sapat ang pagkakakabit at umiikot sa pinakamataas na bilis. Upang ipaliwanag kung bakit nananatili pa rin ito, naghinuha si Zwicky na mayroong nakatagong, hindi nakikitang mass, sa loob ng kumpol na tinawag niyang dunkle materie o madilim na materya. Ang grabidad nito, sa kanyang pananaw, ang nagsilbing pandikit na nagdikit sa kumpol. Ngunit noong panahong iyon, ang komunidad ng agham ay nagduda sa mga ideya ni Zwicky. Ang totoo, itinuring siyang kakaiba at ang kanyang mga konklusyon ay itinuring na simpleng pagkakamali sa kalkulasyon. Kinailangan ng halos 40 taon bago muling seryosohin ang ideyang ito. Salamat sa isa pang tanyag na astronomo. Kaya, sumisid na tayo sa unang kabanata ng ating pag-aaral na pinamagatang Ang Multo sa Galactic Carousel. Noong dekada 70, 1970s, isang Amerikanong astronomo na si Vera Rubin kasama ang kanyang kasamahang si Kent Ford ay nagsagawa ng masusing pagmamasid sa mga spiral galaxies, mga kalawakang kahawig ng ating Milky Way. Interesado silang malaman kung paano nag-iiba ang bilis ng pag-ikot ng mga bituin depende sa layo ng mga ito mula sa gitna ng kalawakan. Batay sa mga batas ng pisika na alam na natin simula pa noong panahon ni Newton, inaasahan na ang mga bituin sa dulo ng kalawakan ay dapat mas mabagal kumpara sa mga bituin sa sentro, kung saan nakapaloob ang karamihan sa nakikitang materya. Isipin natin ang ating solar system. Habang lumalayo ang isang planeta sa araw, bumabagal ang pag-ikot nito.
Mabilis na dumaraan ang Mercury sa orbit nito habang ang malayong Neptune ay napakabagal. Inaasahan ng lahat na ganito rin ang makikita sa mga kalawakan. Ngunit ang nadiskubre ni Vera Rubin ay taliwas sa lahat ng inaasahan. Ang mga bituin sa pinakamalayong dulo ng kalawakan ay umiikot ng kasing bilis o minsan pa nga ay mas mabilis kumpara sa mga nasa sentro. Wala itong paliwanag. Para itong nagpaikot ka ng isang karusel at ang mga kabayo sa pinakalabas ay gumagalaw ng kasing bilis ng mga nasa gitna. Ang tanging paraan para hindi sila lumipad palabas sa kalawakan ay ang magdagdag ng napakalaking dami ng invisible mass na siyang hihila sa kanila pabalik sa orbit dahil sa grabidad. Ang pag-aaral ni Vera Rubin ang naging unang matibay at tinanggap na patunay na tama si Fritz Zwicky. Ang mga kalawakan ay puno ng hindi nakikitang substansya na ang bigat ay ilang ulit na mas mabigat kaysa sa lahat ng bituin na nakikita natin. Bilang ilustrasyon, maaari tayong magpakita ng animated graph na nagpapakita ng inaasahang bilis ng pag-ikot na dapat bumababa habang lumalayo kumpara sa aktwal na flat curve na nakita ni Rubin. Ang patag na kurba na ito ang usok na nagtuturo sa apoy ng invisible matter or dark matter. Ang pagdiskubring ito ay isang malaking turning point sa kosmolohiya. Naunawaan ng mga siyentista na mas komplikado ang pagkakayari ng universo kaysa sa inakala natin. Matapos makumbinsi ng mga pag-aaral ni Vera Rubin ang mundo tungkol sa pagkakaroon ng isang anomalya, isang bagong tanong ang hinarap ng mga siyentista. Paano kung mayroon lang tayong hindi nakikita? Paano kung ang maitim na materya na ito ay hindi pala isang kakaibang substansya, kundi simpleng kumpul lamang ng ordinaryong mga bagay na sobrang dilim o hindi nakikita? Ang ideyang ito ang naging batayan ng hypothesis na tinawag na MACH-O na nangangahulugang Massive Astrophysical Compact Objects in the Halo. Sa ilalim ng komplikadong pangalang ito, mayroong simpleng paliwanag. Ito ay maaaring mga bagay tulad ng mga puting duwende, white dwarfs, na lumamig na, mga neutron stars, mga itim na butas, stellar mass black holes, o kaya yung tinatawag na kayumangging duwende, brown dwarfs, mga bituin na bigo dahil napakaliit para magsimula ng thermonuclear fusion sa kanilang kaibuturan. Sa teorya, kung ang halo ng ating galaksya at ng iba pa ay puno ng ganitong mga bagay, ang kanilang pinagsamang bigat ay puwedeng magpaliwanag sa bilis ng pag-ikot ng mga bituin na ating naoobserbahan. At ang hipotesis na ito ay posible namang subukin. Ang paraan para subukan ito ay napakatalino. Kung may isang napakabigat at compact na bagay na dumaan sa pagitan natin at ng isang malayoong bituin, ang gravitational field nito, ayon sa theory of relativity ni Einstein, ay kikilos na parang isang lente. Ito ay magpapaliwanag sa bituin ng sandali lamang. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na gravitational microlensing. Noong dekada 90, naglunsad ng ilang malakihang proyekto na nag-obserba sa milyon-milyong bituin sa mga kalapit na galaksiya sa loob ng maraming taon. Sinusubukang hulihin ang mga pangyayaring ito at may nakita nga silang ganitong mga kaganapan. Pero napakakonti lang nito, hindi sapat. Ipinakita ng mga obserbasyon na ang mga bagay na tulad ng macho ay maaari lamang bumuo ng napakaliit na bahagi ng kinakailangang hidden mass. Hindi lang sila sapat upang ipaliwanag ang epekto ng maitim na materya. Dahil dito, malaki ang bahagi ng hipotesis na ito ang napabulaanan. Naging malinaw na ang sagot ay hindi natin makikita sa mga ordinaryong astronomical na bagay. Ang sagot ay nakatago sa isang bagay
na lubos na naiiba, isang bagay na hindi binubuo ng mga pamilyar nating protons, neutrons, at electrons. Ang maitim na materya ay hindi lang simpleng isang bagay na madilim. Ito ay isang bagay na bago at lubos na kakaiba. Nang maging malinaw na ang dark matter ay hindi ordinaryong bagay, sinimulan ng mga siyentista ang pagbuo ng profile o pagkakakilanlan nito. Ano ang masasabi natin tungkol sa substansyang ito gayong hindi natin ito nakikita? Una, ito ay madilim. Ibig sabihin, hindi ito naglalabas, sumisipsip, o nagsasalamin ng liwanag o anumang uri ng electromagnetic radiation. Transparent ito sa mga photon. Kung makakahawak ka ng isang piraso ng dark matter, magiging ganap itong di nakikita at ang liwanag ay tatagos lang dito nang walang anumang harang. Pangalawa, nakikipag-ugnayan ito sa ordinaryong materya sa pamamagitan lamang ng grabidad. Ang mga epekto ng grabidad na ito ang nagbigay daan upang matuklasan natin ito. Iyon lang ang tanging pagpapakita nito na alam natin. Hinihila nito ang mga bituin, mga kalawakan, at maging ang liwanag, ngunit hindi ito sumasali sa anumang iba pang interaksyon. Pangatlo, dapat itong maging malamig. Sa kosmolohiya, ang terminong ito ay hindi nangangahulugang mababang temperatura sa karaniwang pakahulugan. Ang ibig sabihin nito ay mabagal kumilos ang mga partikulo ng dark matter. Mas mabagal kaysa sa bilis ng liwanag. Bakit mahalaga ito? Dahil ang mabagal na materya lamang ang maaaring magsama-sama sa mga siksik na kumpol dahil sa grabidad at bumuo ng mga halo na pinagbubuoan naman ng mga kalawakan. Kung ang dark matter ay mainit, ibig sabihin, ang mga partikulo nito ay lumilipad sa bilis na halos kasing bilis ng liwanag. Maghihiwa-hiwalay lang sila at hindi makakabuo ng sapat na siksik na mga estruktura. Ipinapakita ng mga modelo ng malawakang estruktura ng universo na kung walang cold dark matter, hindi natin makikita ang web ng mga kalawakan at kumpol na kasalukuyan nating naoobserbahan. Mas magiging homogeneous or magkakapareho ang universo. At panghuli, ang dark matter ay dapat na matatag, stable. Nandyan na ito mula pa sa pinakaunang mga sandali ng buhay ng universo at hindi ito nabuwag sa nakalipas na halos 14 bilyong taon. Kaya, narito ang profile ng ating suspect. Isang substansyang di nakikita, may grabidad, malamig at matatag. Binubuo ito ng mga partikulo na wala sa standard model ng particle physics. Hindi na lang ito isang simpleng hinuha. Isa na itong buong hanay ng mahihigpit na pangangailangan na dapat matugunan ng sino mang kandidato para sa papel na ito. Isa pang napakalaking kagamitan sa pag-aaral ng dark matter ay ang tinatawag na gravitational lensing. Pero sa mas malaking saklaw na ito, hindi tulad ng microlensing na nabanggit natin. Isipin ninyong nakatingin kayo sa isang malayong kalawakan. Kung may napakalaking kumpol ng materya sa pagitan ninyo at ng kalawakan na yon, halimbawa, isang buong cluster ng mga galaxies, ang gravitational field nito ay nagsisilbing parang isang dambuhalang cosmic lens. Ayon sa General Theory of Relativity ni Einstein, binabaluktot ng malalaking bagay ang space-time sa paligid nila. Dahil dito, ang sinag ng liwanag na dumaraan ay napipilitang sumunod sa mga baluktot na landas na ito. Ang resulta, nababaluktot o distorted ang imahe ng malayong kalawakan. Maaari itong humaba at maging hugis arko, maging doble o maging bilog na tinatawag na Einstein ring. Ang tindi ng pagbaluktot na ito ay direktang nakadepende sa masa ng naglilensing na bagay. Dito na nagsisimula ang pinakakakaiba. Tinitingnan ng mga astronomer ang isang galaxy cluster. Tinatantya ang masa nito sa pamamagitan ng pagbilang sa lahat ng nakikitang bituin at gas.
At pagkatapos, inoobserbahan nila kung paano binabaluktot ng A-cluster na yon ang liwanag mula sa mas malalayong bagay. Paulit-ulit nilang nakikita na ang distortion ay mas matindi kaysa sa inaasahan, base lamang sa masa ng nakikitang materya. Ibig sabihin, may napakalaking dami ng karagdagang hindi nakikitang masa sa backcluster na siyang lumilikha ng matinding lensing effect na ito. Higit pa rito, sa pamamagitan ng pag-analisa sa mga pagbaluktot na ito, makakagawa ang mga siyentipiko ng mapanang pamamahagi ng kabuuang masa sa loob ng cluster, kasama na ang nakikita at ang dark matter. At malinaw na ipinapakita ng mga mapa na ito na ang karamihan ng masa ay hindi nakatuon sa kung nasaan ang mga bituin, kundi nasa isang malawak at kumalat na halo ng dark matter na pumapalibot sa mga nakikitang kalawakan. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa ay ang Pullet Cluster. Ito ay bunga ng banggaan ng dalawang galaxy cluster. Sa mga larawan, makikita natin na ang mainit na gas, visible matter, ay bumagal at naiwan sa gitna ng banggaan. Ngunit, ipinapakita ng mga gravitational lensing map o sama na ang pangunahing masa, dark matter, ay nagdaan sa isa't isa ng walang pagbagal at ngayon ay nasa magkabilang gilid. Ito ay direktang patunay na halos walang pakikipag-ugnayan ang dark matter sa anupamang bagay maliban sa grabidad. Bukod sa pag-aaral ng mga kalawakan, may isa pang pinagmumulan ng datos na ganap na hiwalay na nagpapatunay din sa pag-iral ng dark matter. Ito ang tinatawag nating relic radiation o ang cosmic microwave background, CMB. Sa madaling salita, ito ang alingaungaw ng Big Bang, ang liwanag mula sa pinakaunang bahagi ng universo. Noong ito ay may edad pa lamang na 380,000 taon. Bago pa man yon, napakainit at napakasiksik ng universo. Isa itong di-transparenteng plasma na binubuo ng mga proton, elektron, at photon. Nang lumamig ito ng sapat, nagawa ng magkaisa ng mga proton at elektron upang bumuo ng hydrogen atoms at biglang naging transparent o malinaw ang universo. Ang liwanag na nakulong sa loob ng plasma ay sa wakas nakawala at nakakalat ng malaya. Ito ang nakikita natin ngayon bilang microwave radiation na nagmumula sa lahat ng sulok ng kalangitan. Hindi perpektong pantay ang sinag na ito. Sa mapa nito, mayroon tayong makikitang maliliit na pagbabago sa temperatura. Mga tuldok na mas mainit o mas malamig ng 100,000 bahagi lang ng 1 degree kaysa sa karaniwan. Ang mga pagbabagong ito ay mga bakas ng pinakaunang kumpol ng materya na siyang pinagmulan ng paglaki ng mga kalawakan at kumpol ng mga kalawakan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa sukat at distribusyon ng mga tuldok na ito, matutukoy ng mga siyentista ang komposisyon ng maagang universo ng may pambihirang katumpakan. Parang tinitingnan mo ang mga alon sa tubig para malaman kung anong klase ng bato ang ibinato. At ano ang sinasabi sa atin ng datos na ito? Sinasabi nitong para mabuo ang istruktura ng mga pagbabagong ating naobserbahan, ang karaniwan o baryonic na materya na bumubuo sa ating lahat ay dapat na bumubuo lamang ng humigit kumulang 5% ng kabuuang densidad ng enerhiya sa universo. Ang humigit kumulang 27% ay dapat na cold dark matter. Ang natitira ay dark energy. Ang mga numerong ito na nakuha mula sa pagmamasid sa pinakaunang universo ay may kamangha-manghang pagtutugma sa mga numerong nakuha naman mula sa pag-aaral ng mga kasalukuyang kalawakan. Ito ay dalawang ganap na magkahiwalay na pamamaraan, ngunit iisa ang itinuturo nilang konklusyon. Ang ganitong uri ng pagkakatugma ay isang napakatibay na ebidensya na tama ang modelo ng cold dark matter. Kung wala ito,
imposibleng ipaliwanag natin ang pag-ikot ng mga kalawakan o maging ang istruktura ng relic radiation. Kaya, napatunayan na natin na mayroong dark matter at hindi ito binubuo ng mga ordinaryong particle. Dahil dito, nagbukas ang pinto sa isang bagong-bago at hindi pa natutuklas ang mundo ng physics, lampas sa tinatawag nating standard model. Ang standard model ay ang teorya na matagumpay na naglalarawan sa lahat ng alam nating elementary particle tulad ng quarks, leptons, at bosons at tatlo sa apat na fundamental interaction, ang malakas, mahina, at electromagnetic. Ngunit wala itong kahit anong particle na angkop para sa papel ng cold dark matter. Ibig sabihin, ang dark matter ay parang bintana sa tinatawag nating bagong physics. At nagmungkahi ang mga theoretical physicist ng maraming hypotheses kung ano ang posibleng hitsura ng bagong particle na ito. Sa loob ng maraming taon, ang pinaka-popular at pinaka-naaral na kandidato ay ang WIMP. Ang WIMP ay nangangahulugang Weakly Interacting Massive Particle o mabigat na particle na mahina ang pakikipag-ugnayan. Ayon sa teoryang ito, ang mga WIMP paths ay mabibigat na particle, mga 100 beses na mas mabigat kaysa sa proton. Hindi sila nakikilahok sa malakas at electromagnetic interactions, kaya sila tinatawag na dark. Ngunit maaari silang makilahok sa weak nuclear interaction na siyang responsable sa ilang uri ng radioactive decay. Bakit kaakit-akit ang hypothesis na ito? Dahil sa tinatawag na WIMP miracle. Ayon sa mga calculations, kung ang mga particle na ito ay umiral sa early universe at nasa thermal equilibrium kasama ng iba pa, habang lumalawak at lumalamig ang universo, bababa ang kanilang bilang dahil sa annihilation kapag nagbanggaan ng dalawang particle at nag-iba. Sa huli, ang matitira lang ay saktong dami na kailangan para ipaliwanag ang naoobserbahan nating density ng dark matter. Ang pagkakaparehong ito ay parang imposibleng maging aksidente lang. Maraming teorya na nagpapalawak sa standard model tulad ng supersymmetry, ang natural na humuhula sa pag-iral ng mga particle na ito. Ipinapalagay ng supersymmetry na ang bawat particle na alam natin ay may mas mabigat na superpartner. Ang pinakamagaan sa mga superpartner na ito ay karaniwang stable at may lahat ng katangian na kailangan para maging isang WIMP. Sa ganitong paraan, ang WIMP hypothesis ay hindi lang nagpapaliwanag ng dark matter, kundi nagbibigay din ng solusyon sa iba pang mga problema sa particle physics. Kung totoo ngang may WIMPs, weakly interacting massive particles, kahit na napakahina ng interaksyon nila, dapat mayroon pa ring pagkakataong madetect natin sila. Sa mismong sandaling ito na nag-uusap tayo, dumadaan ang Earth sa isang malaking halo ng dark matter na bumabalot sa ating Milky Way galaxy. Ibig sabihin, bawat segundo, bilyon-bilyong hypothetical na particle ang humahagibis at tumatagos sa ating mga katawan at sa buong planeta. Ang problema, halos wala silang kinakausap o binabangga. Napakaliit, halos wala ang tsansang bumangga ang isang WIMP sa nucleus ng atom sa loob ng katawan mo. Pero kung gagamit ka ng isang napakalaking detector na binubuo ng napakaraming atom at maghihintay ka ng napakatagal, may posibilidad na maitala mo ang ganoong banggaan. Ito ang prinsipyo sa likod ng mga eksperimento sa direct detection ng dark matter para mawala ang ingay, background mula sa cosmic rays at natural na radioactivity na pwedeng gayahin ng signal ng WIMP. Itinatayo ang mga detektor na ito ng napakalalim sa ilalim ng lupa sa mga dating minahan o sa ilalim ng mga bundok.
Ang makakapal na bato ang nagsisilbing natural na panangga, shield. Ang mismong detektor ay kadalasang isang malaking tangke na puno ng napakalinis na pinalamig at sinulidong noble gas, gaya ng xenon or argon. Kapag ang isang WIMP na galing sa kalawakan ay sa wakas bumangga sa isang xenon nucleus, ililipat nito ang bahagi ng enerhiya nito, ang recoil nucleus, na iyon ay maglalabas ng napakaliit na kislap ng liwanag, scintillation, at magre-release ng ilang elektron. Ang mga sensitibong photodetector na nakalagay sa itaas at ibaba ng tangke ay magtatala ng liwanag at ng mga elektron na siyang nagbibigay daan upang matukoy ng eksakto ang lugar at enerhiya ng interaksyon. Ang pinakatanyag na mga eksperimento sa ganitong uri ay ang Xenon TWA sa Italy, LX Zeppelin, LZ, sa US, at Panda X sa China. Nakamit na nila ang hindi kapanipaniwalang sensitibidad, ngunit wala pa ring matibay na signal ng WIMPs ang natagpuan. Ang pananahimik na ito ay nagtutulak sa mga siyentista na baguhin ang kanilang pagtingin sa katangian ng WIMPs o mas pag-aralan ang iba pang hinuha, hypothesis. Siguro, mas mahina pa ang interaksyon ng WIMPs kaysa inakala, or iba ang mass range nila. O baka naman, hindi talaga WIMPs ang dark matter. Maliban sa direktang paghahanap, may isa pang paraan para hulihin ang WIMPs. Ito ay ang indirect search. Simple lang ang ideya. Kahit bihirang makihalubilo ang WIMPs sa ordinaryong matter, dapat ay nagbabanggaan sila sa isa't isa paminsan-minsan. Mas madalas itong mangyari sa mga lugar na siksik sa dark matter, tulad ng sentro ng ating galaxy o ng mga maliliit na dwarf galaxies na kasama nito. Kapag nagbanggaan ang dalawang WIMP, maaari silang mag-annihilate, ibig sabihin ay maglaho, at maging agos ng ordinaryong mga partikulo, mga photon, lalo na gamma rays, neutrino, electron, at positron. Ang mga resulta ng annihilation na ito ay maaari na nating hanapin gamit ang ating mga teleskopyo. Halimbawa, ang mga cosmic gamma telescopes, gaya ng Fermilat, ay patuloy na sinusuri ang kalangitan at naghahanap ng sobra-sobrang gamma rays na nagmumula sa gitna ng galaxy. Kung makita natin doon ang isang signal na hindi maipaliwanag ng mga kilalang astrophysical sources tulad ng pulsars, black holes, at iba pa, maaari itong maging matibay na palatandaan ng dark matter annihilation. Gumagamit naman ng ibang pamamaraan ang mga neutrino telescopes tulad ng ice cube sa Antarctica. Hinahanap nila ang mga neutrino na posibleng nabuo ng mag-annihilate ang mga WIMP-pupestu na nahuli ng grabitasyon ng araw at naipon sa core nito. Sa loob ng mga nakaraang taon, nagkaroon na ng ilang nakakaintrigang pahiwatig at anomalya sa datos, tulad ng labis na gamma rays mula sa sentro ng galaksy na kahawig ng inaasahang signal mula sa WIMPs. Pero sa huling pagsusuri, ipinakita na ang mga signal na ito ay mas malamang na ipinaliwanag ng mas karaniwang dahilan, tulad ng maraming millisecond pulsars na hindi pa natutuklasan. Hanggang ngayon, wala pa ring nakikitang matibay na ebidensya ng dark matter annihilation. Katulad ng direct search, ang dakilang katahimikan na ito ay nagdudulot ng pagdududa sa pinakapayak na modelo ng WIMPs, kaya't napipilitan ang mga physicist na palawakin pa ang kanilang mga paghahanap. Ang ikatlong paraan ng paghahanap sa dark matter ay isinasagawa sa mga pinakamalakas na accelerator ng particle, tulad ng Large Hadron Collider or LHC sa CERN. Ang ideya dito ay kabaligtaran ng paraan ng paghahanap sa kalawakan. Kung sa kalikasan, ang mga WIMP, weakly interacting massive particles,
ay nag-a-annihilate at nagiging ordinaryong particle, posibleng maitulak natin ang ordinaryong particle sa napakalaking enerhiya upang makalikha ng dark matter particle sa banggaan. Sa LHC, ang mga proton ay pinabibilis hanggang sa halos bilis ng liwanag at pinagbabangga. Sa mismong punto ng banggaan, naglalabas ng kolosal na enerhiya. Ayon sa sikat na formula ni Einstein, ang E or sa mc2, ang enerhiyang ito ay maaaring maging masa ng mga bagong particle, kabilang na ang napakabibigat na particle. Ang mga detektor na nakapalibot sa collision points ay nagtatala ng lahat ng particle na nabubuo sa prosesong ito. Ngunit, paano makikita ang isang dark matter particle kung ito ay hindi nakikita at hindi nakikipag-ugnayan sa detektor? Gumagamit ang mga physicist ng isang paraan o trick. Hinahanap nila ang mga pangyayari na may kulang o nawawalang enerhiya. Ayon sa batas ng conservation of energy and momentum, ang kabuuang enerhiya at momentum ng mga particle pagkatapos ng banggaan ay dapat pareho ng enerhiya at momentum bago ang banggaan. Kung may nabuong pares ng dark matter particle bilang resulta ng banggaan, lilipad ang mga ito at hindi mag-iiwan ng bakas sa detektor. Ngunit bitbit nila ang bahagi ng enerhiya at momentum. May tatala ng detektor na ang mga nakikitang particle ay lumilipad sa isang direksyon, habang sa kabilang direksyon ay walang makita, na para bang mayroong hindi nakikitang bagay na nagtulak sa kanila. Ang kawalan ng balanse o ang tinatawag na missing transverse energy ang magiging hindi direktang patunay na may nabuong invisible particle. Aktibong ginagawa ang paghahanap na ito sa LHC. Naghahanap ang mga siyentipiko ng mga pangyayari kung saan, halimbawa, mayroong nabuong malakas na photon o jet ng hadron kasabay ng pagkakaroon ng malaking missing energy. Sa ngayon, lahat ng naitalang pangyayari ay tumutugma sa prediksyon ng Standard Model. Wala pang nakikitang matibay na senyales ng bagong physics o pagkakabuo ng dark matter particle sa collider. Ito ay isa pang piraso ng puzzle na nagpapahiwatig na kung mayroon mang WIMP, mas komplikado ang kanilang katangian kaysa sa inaasahan natin. O kaya, posibleng ang dark matter ay hindi talaga WIMP pa. Dahil sa hindi pa rin nagiging matagumpay ang paghahanap sa WIMPs, mas lalo nang nagtutuon ng pansin ang mga siyentipiko sa isa pang klase ng kandidato para sa dark matter. At isa sa pinakanakakaintriga ay ang aksyon. Ang aksyon ay isang hypothetical at napakagaan na particle. Iminungkahi ito noong dekada 70 para sana lutasin ang ibang problema sa particle physics, ang tinatawag na strong CP problem. Ang problemang ito ay tumutukoy kung bakit ang strong nuclear force ay hindi lumalabag sa isang particular na symmetry o ang CP invariance taliwas sa weak force. Ang teorya na naglalayong lutasin ang problemang ito ay humuhula sa pag-iral ng bagong particle, ang aksyon. At ang mas nakakagulat, ang particle na ito na dinisenyo para sa iba't ibang layunin ay nagtataglay pala ng maraming katangian na swak bilang dark matter. Kumpara sa mabibigat na WIMPs, ang actions ay napakagaan, bilyon-bilyong beses na mas magaan pa kaysa sa isang elektron. Dahil sa kaliitan ng masa nila, nagiging mas wave-like ang kilos nila kaysa sa isang ordinaryong particle. Sa simula ng universe, ipinapalagay na nabuo sila ng napakarami. At sa kasalukuyan, bumubuo sila ng isang malaking coherent field, isang parang hindi nakikitang karagatan na bumabalot sa buong kosmos. Kahit na halos hindi nakikipag-ugnayan ang iisang aksyon sa normal na materya, ang kanilang kolektibong epekto, ang kanilang epekto bilang alon, ay posibleng madetect. Ang pangunahing katangian ng aksyon ay ang kakayahan nitong maging isang photon.
at makabalik sa presensya ng malakas na magnetic field. Ito ang pinagbabasehan ng mga eksperimento sa paghahanap ng actions. Ang pinakakilalang eksperimento dito ay ang ADMX o ang Action Dark Matter Experiment. Ito ay binubuo ng isang napakalakas na superconducting magnet at sa loob nito may isang resonator, isang guwang na copper na kamara. Kapag dumaan ang detektor na ito sa karagatan ng mga aksyon sa kalawakan, ang ilan sa mga ito, kapag pumasok sa malakas na magnetic field, ay inaasahang magiging microwave photons. Kapag na-tune natin ang frequency ng resonator sa eksaktong frequency na tugma sa masa ng action, magkakaroon ng resonance at makakakuha tayo ng napakahinang microwave signal. Parang nag-tune ka lang ng radyo sa tamang istasyon. Ang problema lang, hindi natin alam ang eksaktong masa ng aksyon. Kaya naman, kailangan nating dahan-dahang iscan ang napakalawak na saklaw ng frequencies. Isa itong masusing at matagal na trabaho, pero patuloy itong ginagawa. At sa mga susunod na taon, mas tataas pa ang sensitivity ng ganitong uri ng eksperimento. Ang actions ay nag-aalok ng isang elegante at magandang alternatibo sa WIMPs at ang pagkakadiskubre sa kanila ay magiging dobling tagumpay para sa physics. Bukod sa mga pangkaraniwang kandidato para sa dark matter, mayroon pang mas exotic na ideya. Isa na rito ang sterile neutrinos. Alam nating mayroong tatlong uri o flavor ng ordinaryong neutrino, ang electron, muon, at tau neutrino. Ang mga partikulong ito ay napakagaan at nakikilahok lamang sa mahina at gravitasyonal na interaksyon. Matagal silang itinuring na kandidato para sa dark matter, pero napatunayan na masyado silang magaan at mabilis. Nabibilang sila sa tinatawag na hot dark matter, kaya hindi nila maipaliwanag kung paano nabuo ang mga kalawakan. Gayunpaman, hinuhulaan ng ilang teorya ang pagkakaroon ng ikaapat na uri ng neutrino, ang sterile na neutrino. Tinawag itong sterile dahil hindi ito nakikilahok sa anumang interaksyon ng standard model maliban sa grabidad. Nakikipag-ugnayan lang ito sa ordinaryong neutrino sa pamamagitan ng isang napaka-espesipikong mekanismo ng paghahalo o mixing. Kung ang mga sterile neutrino ay may sapat na bigat, nasa kilo-electron-volt range na mas mabigat kaysa ordinaryong neutrino pero mas magaan kaysa WIMPs, maaari silang maging warm dark matter. Sila ay sapat na mabagal para makabuo ng mga kalawakan, ngunit maaari rin nilang pakinisin ang istruktura sa pinakamaliliit na antas. Ito ay posibleng solusyon sa ilang problema ng standard model ng cold dark matter. Ang hypothesis na ito ay may isang kagiliw-giliw na hula. Bagamat napakatatag ng sterile neutrino, maaari pa rin silang mag-disintegrate ng napakabihira, halimbawa, maging ordinaryong neutrino at isang photon. Ang photon na ito ay magkakaroon ng napaka-espesipikong enerhiya, katumbas ng kalahati ng bigat ng sterile neutrino. Hinahanap ng mga astronomo sa X-ray spectra ng mga kalawakan at kumpol ang isang manipis na linya ng radiation sa isang tiyak na enerhiya na posibleng bakas ng pag-disintegrate na ito. Noong 2014, nagkaroon ng ilang ulat tungkol sa pagtuklas ng misteryosong X-ray line na may enerhiyang humigit kumulang 3.5 kilo electron volt. Posible itong tumugma sa isang sterile neutrino na may bigat na 7 kilo electron volt. Nagdulot ito ng malaking kaba sa komunidad, ngunit ang mga sumunod na mas tumpak na obserbasyon ay hindi nakapagbigay ng tiyak na kumpirmasyon o pagpapabulaan sa senyalis na ito. Kaya naman, nananatiling bukas ang tanong at patuloy ang paghahanap sa mga sterile neutrino. Sandali nating iwanan ang mundo ng mga particle
at tingnan ang problemang ito mula sa ibang anggulo. Paano kung walang dark matter? Paano kung hindi sa komposisyon ng universo tayo nagkakamali, kundi sa mga batas ng grabidad? Lahat ng ating mga konklusyon tungkol sa dark matter ay nakabatay sa palagay na ang Newton's Law of Universal Gravitation at ang Einstein's General Theory of Relativity ay totoo sa lahat ng antas, scales. Pero nasubukan lang natin ito ng may mataas na katumpakan sa loob ng solar system. Paano kung sa antas ng mga kalawakan, galaxies, at clusters, iba ang paggana ng grabidad? Ang ideyang ito ang pundasyon ng mga alternatibong teorya kung saan ang pinakatanyag ay ang MOND o Modified Newtonian Dynamics. Ang teoryang ito ay iminungkahi ng Israeli physicist na si Mordechai Milgrom noong dekada 80, 1980s. Ang pangunahing ideya ay nagbabago ang batas ng grabidad kapag napakaliit ng bilis, acceleration. Sa mga kondisyong nakasanayan natin sa solar system, kung saan mataas ang acceleration, ang grabidad ay sumusunod sa batas ni Newton. Ngunit sa dulo ng mga kalawakan, kung saan ang mga bituin ay nakakaranas ng napakahinang gravitasyonal na hatak, pull, at may napakaliit na acceleration, ang grabidad ay nagiging mas malakas kaysa sa hinuhulaan ng teorya ni Newton. Ang dagdag na hatak na ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakabilis umikot ng mga bituin sa dulo ng kalawakan nang hindi na kailangang maglagay ng karagdagang mass, bigat. Nakakagulat na mahusay inilalarawan ng Emonda ang rotation curves ng maraming kalawakan gamit lamang ang isang bagong universal parameter. Ito ay talagang eleganteng tingnan. Gayunpaman, mayroon ding seryosong problema ang teoryang ito. Una, hindi ito epektibo sa antas ng mga galaxy clusters. Para ipaliwanag ang dinamika ng mga cluster, kailangan pa rin ng Mondi ng kaunting nawawalang mass kahit na mas mababa ang dami. Pangalawa, hindi nito maipaliwanag ang epekto ng gravitational lensing tulad ng sa kaso ng bullet cluster kung saan hiwalay na hiwalay ang sentro ng mass mula sa sentro ng nakikitang material. At ang pinakamahalaga, ang MOND ay isang non-relativistic na teorya at napakahirap nitong isabay o iayon sa general theory of relativity at sa cosmology, lalo na sa datos mula sa cosmic background radiation. Mayroong mga relativistic extensions ng MOND, ngunit ang mga ito ay napakakomplikado at hindi ganoon tagumpay. Gayunpaman, nananatili ang ideya ng pagbabago sa grabidad sa gilid ng mga siyentipikong diskusyon at nagpapaalala sa atin na dapat tayong maging bukas sa iba't ibang posibilidad. Balikan natin ang pangunahing ideya, ang pag-iral ng dark matter. Titingnan natin kung paano ito humubog sa ebolusyon ng universo. Ang dark matter ay parang isang hindi nakikitang arkitekto na siyang naglatag ng pundasyon para sa lahat ng nakikita nating istruktura ngayon. Pagkatapos ng Big Bang, ang universo ay halos perpektong pantay, uniform. Ngunit mayroon ng maliliit na quantum fluctuations sa densidad nito. Sa mga lugar na bahagyang mas mataas ang densidad, nagsimulang maging mas malakas ang grabidad, kaya't hinila nito ang mga nakapaligid na materya. Dito, key o susing bahagi ang dark matter. Noong panahong iyon, ang ordinaryo or baryonic matter ay dikit sa radyasyon, mga photon. Ang presyon ng liwanag ay pumigil dito na maging siksik na kumpol. Ngunit ang dark matter na hindi nakikipag-ugnayan sa liwanag ay walang presyon na pumipigil. Kaya ang mga kumpol ng dark matter ang unang lumaki dahil sa grabidad na bumubuo ng tinatawag nating gravitational wells o mga balon ng grabidad. Ang ordinaryong materya naman ay nagsimulang mahulog
sa mga handa ng balon na ito, parang tubig na umaagos papunta sa mga hukay. Sa ganitong paraan, gumawa ang dark matter ng isang hindi nakikitang balangkas, framework, isang cosmic web na gawa sa mga hibla at kumpol, halos kung saan kumapit ang nakikitang materya. Sa loob ng pinakasiksik na halos ng dark matter, ang gas ay sumisikip, lumalamig, at nagsisimulang bumuo ng mga unang bituin at galaksiya. Kung walang dark matter, mas matagal sana ang pagbuo ng mga estrukturang ito. Sa katunayan, hindi sana aabot sa puntong nabuo ang mga malalaki at komplikadong bagay tulad ng ating sariling galaksiya. Ang mga computer simulations tulad ng sikat na Millennium Project ay malinaw na nagpapakita ng prosesong ito. Sa mga simulation na ito, inilalagay ng mga siyentista ang panimulang mga kondisyon base sa datos ng relic radiation at dinagdagan nila ng cold dark matter. Ang resulta, isang virtual na universo na ang istruktura, ang pagkakalat ng mga galaksya na parang isang sapot ay halos kamukha ng talagang nakikita natin. Ito ay isa pang matibay na hindi direktang patunay sa standard na cosmological model na kinabibilangan ng cold dark matter. Ang standard model ng cold dark matter na ating natalakay ay napakaganda ng pagganap pagdating sa malalaking saklaw tulad ng mga kumpol ng kalawakan at ng tinatawag nating cosmic web. Ngunit kapag tiningnan na natin ang mga prediksyon nito sa sukat ng individual na mga kalawakan, may lumalabas na pagkakaiba sa mga naobserbahan na tinawag na mga problema sa maliliit na sukat, small-scale problems. Isa na rito ang problema sa kuspa ng halo, cusp problem. Ang mga computer simulation na nakabatay sa cold dark matter ay humuhula na ang density ng dark matter sa gitna ng mga galactic halo ay dapat biglang tumaas na bumubuo ng tinatawag na cusp, isang matalim na taluktok. Gayunpaman, ang mga obserbasyon sa totoong mga kalawakan, lalo na ang mga dwarf galaxy, kung saan nangingibabaw ang dark matter, ay madalas nagpapakita na ang sentro nila ay may core o isang piling may halos pare-parehong density at hindi isang cusp. Tumaas man ang density papunta sa gitna, nagiging plato ito or pantay. Ang pagkakaibang ito ay maaaring senyales na may mali sa ating modelo ng dark matter. Ang isa pang kilalang problema ay ang problema ng mga nawawalang satellite. Ang mga pagmumodelo ay humuhula na ang isang malaking kalawakan tulad ng Milky Way ay dapat mayroong napakaraming maliliit na satellite galaxy na umiikot dito. Libo-libo ng mga subhalo ang pinapakita ng simulasyon. Ngunit ang naoobserbahan lang natin ay iilang dosena. Saan napunta ang iba pa? Siguro naman, hindi gaanong seryoso ang mga problemang ito para pabagsakin ang teorya. Halimbawa, ang mga prosesong astropisikal tulad ng pagbuo ng bituin at pagsabog ng supernova sa sentro ng kalawakan ay maaaring nagpainit at nagpalaki sa central dark matter cusp at ginawa itong core. At ang mga nawawalang satellite ay posibleng hindi nakabuo ng mga bituin at nanatiling ganap na madilim, kaya hindi natin sila nakikita. O kaya naman, ang mga problemang ito ay pahiwatig na mas komplikado ang mga katangian ng dark matter kaysa sa akala natin. Halimbawa, kung ang dark matter particles ay maaaring makipag-ugnayan hindi lang sa pamamagitan ng grabidad, kundi pati na rin sa isa't isa. Tinatawag na self-interacting dark matter. Maaaring malutas nito ang problema sa mga kusap. Ang mga hindi pa nalulutas na tanong na ito ang lalong nagpapainteres at nagpapasigla sa pag-aaral ng dark matter. Bukod sa dark matter,
May isa pang misteryosong maitim na entidad sa kalawakan at napakahalang huwag silang pagpalitin. Ito ang tinatawag nating dark energy. Kung ang dark matter ay ang hindi nakikitang masa na nagdudugtong at nagpapalapit sa mga bagay sa universo sa pamamagitan ng grabidad, ang dark energy naman ay kabaliktaran nito. Ito ay isang hipotetikal na anyo ng enerhiya na may negatibong presyon na siyang nagpapabilis sa paglawak ng universo. Noong huling bahagi ng dekada 90, 1990s, dalawang hiwalay na grupo ng mga astronomo ang gumawa ng isang nakakagulat na pagtuklas habang pinag-aaralan nila ang malalayong supernova. Natuklasan nila na ang paglawak ng ating universo ay hindi bumabagal dahil sa grabidad na siyang inaasahan ng lahat, kundi ito ay bumibilis. Isa ito sa pinakakagulat-gulat na pagtuklas sa kasaysayan ng astronomiya. Upang ipaliwanag ang pagbilis na ito, kinailangan nilang magdagdag ng bagong entidad sa kosmolohikal na modelo, ang dark energy. Ayon sa kasalukuyang datos, ang dark energy ay bumubuo ng humigit kumulang 68% na 68% ng kabuuang densidad ng enerhiya sa universo. Kung gayon, ganito ang kabuuang budget ng enerhiya ng ating mundo. Humigit kumulang 5%, 5% ang ordinaryong materya. Ito ang lahat ng nakikita nating bagay. Halos 27%, 27% ang dark matter, ang hindi nakikitang pandikit ng grabidad, at 68%, 68% ang dark energy, ang misteryosong puwersa na nagtutulak palayo sa universo. Mas kaunti pa ang alam natin tungkol sa dark energy kaysa sa dark matter. Ang kalikasan nito ay marahil ang pinakamalaking misteryo sa fundamental physics. Ang pinakasimpleng paliwanag ay ang tinatawag na cosmological constant o ang enerhiya ng vacuum. Ngunit ang mga kalkulasyon sa teorya ay nagkakaiba sa mga obserbasyon sa napakalaking lawak. Ang dark matter at dark energy ay dalawang bahagi ng maitim na sektor ng universo. Pareho silang hindi nakikita, ngunit magkaiba ang kanilang epekto. Ang isa ay nagtitipon at ang isa naman ay nagtutulak palayo, at magkasama sila ang nagtatakda ng kapalaran ng ating kalawakan. Sa ating galaxing Milky Way, hindi pantay-pantay ang pagkakalatag ng madilim na materya or dark matter. Bumubuo ito ng isang napakalaking spherical halo na umaabot ng napakalayo, lagpas pa sa nakikita nating disk ng galaxy. Habang umiikot ang sistema solar sa gitna ng Milky Way, patuloy itong dumaraan sa halo na ito. Maaari nating isipin ang kilos na ito bilang isang hangin na binubuo ng mga particle ng dark matter na dumadaloy sa atin. Ang hangin na ito mismo ang sinisikap na makuha ng mga eksperimento sa direct detection. Ang bilis ng hangin na ito ay humigit kumulang 220 kilometro bawat segundo. Hindi man napakataas ang density ng dark matter sa paligid ng araw, sapat na ito para daanan tayo ng daan-daang libo o maging milyon-milyong WIMPs, weakly interacting massive particles, bawat segundo kada isang square centimeter. Kung totoo nga ang mga WIMP na ito. Ang isa sa pinakakawili-wiling aspeto ng dark matter wind na ito ay ang tinatawag na taunang modulasyon, annual modulation. Ang daigdig ay umiikot sa araw sa bilis na halos 30 kilometro bawat segundo. Kapag tag-araw, sa hilagang hating globo, nadadagdag ang bilis ng daigdig sa bilis ng sistema solar habang dumadaan sa halo. Kaya lumalakas ang hangin ng dark matter. Pagdating ng taglamig, dahil kabaligtaran ang direksyon ng paggalaw ng daigdig, nagbabawas ang bilis at humihina naman ang hangin. Dahil dito, dapat bahagyang magbago ang dami ng mga pangyayari or events na naitala ng mga detektor sa ilalim ng lupa sa
sa loob ng isang taon. Dapat umaabot ito sa pinakamalakas, maximum, tuwing Hunyo at pinakamahina, minimum naman, tuwing Disyembre. Sa loob ng maraming taon, iginigiit ng Italian experiment na Dama Libra na nakikita nila mismo ang ganitong signal ng taunang modulasyon at ito ay lubos na makabuluhan sa istatistika. O, maaaring ito na ang kauna-unahang direktang pagtuklas ng dark matter sa kasaysayan. Pero may malaking problema. Wala ni isa man sa iba pang mas sensitibong eksperimento sa mundo ang nakakita ng anumang katulad nito. Nagdudulot ito ng matinding tensyon at intriga sa komunidad ng siyensya. Posible kayang may nakikita lang na hindi pa alam na background process ang Dama Libra na ginagaya lang ang signal o baka naman nakikipag-ugnayan ng dark matter sa kanilang detektor na gawa sa sodium iodide crystals sa isang kakaibang paraan na hindi lumalabas sa mga detektor na gumagamit ng liquid xenon or argon. Ang misteryong ito ay hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon. Ang mga tinatawag na dwarf spheroidal galaxies ay maliliit at malalabong satellite galaxies na patuloy na umiikot sa Milky Way at sa paligid ng iba pang malalaking kalawakan. Sila ay nagsisilbing kakaiba at likas na mga laboratorio para pag-aralan ang dark matter, madilim na materya. Kakaunti lang kasi ang gas sa mga kalawakang ito at ang mga bituin dito ay matatanda na at hindi gaanong nagliliwanag. Ang proporsyon ng masa o dark matter kumpara sa masa ng bituin sa mga ito ay maaaring umabot sa daan-daan o maging libo-libo laban sa isa. Halos dark matter na ang kabuuan ng mga ito. Ang mga bituin doon ay parang bihirang mga anay liwanag na ginagamit lamang natin upang sukatin ang gravitational field. Sa pamamagitan ng pagkuha sa bilis ng paggalaw ng mga bituing ito, tumpak na matutukoy ng mga astronomo ang masa at density ng dark matter sa mga bagay na ito. Dahil sa napakakaunting normal na materya at astrophysical processes tulad ng pagsabog ng supernovae sa mga dwarf galaxy, ang mga ito ay perpektong target para hanapin ang mga senyales ng anihilasyon ng dark matter. Kung mag-annihilate ang mga WIMPs, ang daloy ng gamma rays mula sa mga malilinis na bagay na ito ay dapat na mas kapansin-pansin kumpara sa gitna ng ating kalawakan kung saan napakaraming iba pang pinanggagalingan ng gamma ray emission. Sa loob ng maraming taon, maingat na pinag-aralan ng mga space telescope tulad ng Fermilat ang dos-dosenang mga dwarf galaxy na ito. Sa kasalukuyan, wala pang nakitang labis na gamma ray emission na nagmumula sa kanila. Ang mga pagmamasid na ito ay nagbigay daan upang maitatag ang pinakamahigpit na limitasyon hanggang ngayon para sa posibilidad ng anihilasyon ng WIMPs. Sa katunayan, para sa maraming modelo ng magagaang WIMPs, ipinapakita na ng datos na ito na imposibleng sila ang bumubuo sa kabuuan ng dark matter. Dahil dito, napipilitan ng mga teorista na tumingin sa mas mabibigat na WIMPs o mga modelo kung saan nagaganap ang anihilasyon sa mas komplikadong mga paraan o kaya naman ay tuluyan ng talikuran ang ideya ng dark matter na uma-annihilate. Kung gayon, ang maliliit at tila hindi napapansing mga kalawakan na ito ay mayroong napakalaking papel sa ating pagtatangka na lutasin ang isa sa pinakamalaking misteryo ng universo. Paano kung ang dark matter ay hindi lang iisang particle kundi isang buong dark sector na kasing komplikado ng sarili nating nakikitang mundo? Posible yes na hindi lang iisang uri ng dark matter particle ang umiiral, kundi marami. Maaari ring may sarili silang interaksyon, sariling dark chemistry, o kaya naman ay dark electromagnetic field
na inihahatid ng tinatawag nating dark photons. Ang konseptong ito ay nagbubukas ng malaking larangan para sa theoretical na pag-aaral at maaaring makatulong ito sa pagresolba sa ilan sa mga problemang kinakaharap ng standard model ng cold dark matter. Halimbawa, kung ang mga particle ng dark matter ay malakas na nag interact sa isa't isa, ngunit hindi sa atin, tinatawag itong self-interacting dark matter o SIDM. Ito ay makakapagpaliwanag kung bakit ang mga sentro ng galaxy ay may naobserbahang core or sentro na may pare-parehong density sa halip na matutulis na cusps. Sa pagbabanggaan ng mga dark matter particle, magpapalitan sila ng enerhiya. Ito ang magiging dahilan upang maging pantay or smooth ang central density peak. Ang mga modelong may kasamang dark photons ay nagbibigay ng mga bagong paraan para matuklasan ang mga ito. Maaaring napakahina lang ng paghahalo ng dark photon sa ordinaryong photon. Magdudulot ito ng mga bagong uri at napakabihirang pagkasira ng mga pamilyar na particle o ng mga signal na makikita sa mga eksperimentong naghahanap ng light particles. Ang pagkakaroon ng komplikadong dark sector ay maaari ring magpaliwanag sa ilang astronomical anomalies na mahirap ipasok sa simpleng modelo. Halimbawa, maaari itong humantong sa pagbuo ng dark disks sa loob ng mga galaxy o mas komplikadong dinamika kapag nagbabanggaan ang mga kumpol ng galaxy. Siyempre, sa ngayon, ito ay maituturing pa ring espekulasyon. Ang prinsipyo ng Occam's razor ay nagsasabi sa atin na huwag magdagdag ng mga komplikasyon ng hindi kinakailangan. Subalit, habang ang pinakapayak na modelo ng dark matter ay patuloy na nabibigo sa pagkakaroon ng kumpirmasyon mula sa mga eksperimento, ang ideya na ang dark world ay mas interesante pala kaysa sa inakala natin ay lalong nagiging kaakit-akit. Marahil, tayo ay nakatayo na sa simula ng pagtuklas, hindi lang ng isang bagong particle, kundi ng isang buong bago at paralel na universo na nakatago sa ating paningin. Sumilip tayo sa hinaharap. Anong mga next generation na eksperimento at observatories ang tutulong sa atin upang malutas ang misteryo ng madilim na materya? Pagdating sa direct detection, inihahanda na ang paglulunsad ng mas malalaki at mas sensitibong mga detektor. Ang mga next generation na proyekto tulad ng Darwin sa Europe at XLZD sa US ay planong gumamit ng dos-dosenang tonelada ng liquid xenon. Ang sensitibidad ng mga ito ay napakataas na kayang-kaya nilang tuklasin ang mga WIMPs sa malawak na saklaw ng masa o maabot ang tinatawag na neutrino floor. Ito ang fundamental na limitasyon kung saan hindi na natin makikilala ang signal ng WIMPs dahil sa ingay, background, na nililikha ng mga neutrino mula sa araw at iba pang pinagmumulan sa kalawakan. Kung wala pa ring makita ang mga eksperimentong ito, magiging matibay na argumento iyon laban sa klasikong hinuha, hypothesis, tungkol sa mga WIMPs. Sa indirect detection naman, malaki ang pag-asa na nakatuon sa mga next generation na Cherenkov telescope, gaya ng Cherenkov Telescope Array or CTA. Ang observatory na ito ay magiging pambihira ang sensitibidad sa high-energy gamma rays na mas makakasilip ng mas malalim sa sentro ng mga kalawakan para hanapin ang senyales ng annihilation. Ang mga bagong astronomical observatory tulad ng James Webb Space Telescope at ang itinatayong ground-based Vera C. Rubin Observatory ay magbibigay sa atin ng napakadetalyadong mapa ng distribusyon ng madilim na materya sa buong universo gamit ang gravitational lensing. Papayagan din tayo nitong subukan ang mga hula ng iba't ibang modelo sa maliliit na saklaw ng may bagong katumpakan. At panghuli,
Ang mga susunod na collider na mas makapangyarihan kaysa sa Large Hadron Collider, LHC, ay makakatingin sa mas mataas na saklaw ng enerhiya na magbubukas ng bagong pagkakataon para sa direktang paglikha ng mga dark matter particle. Sa susunod na 10 o 20 taon, papasok tayo sa tinatawag na golden era ng paghahanap ng madilim na materya. Ang pinagsamang datos mula sa lahat ng front na ito, mula sa ilalim ng lupa, mula sa kalawakan, at mula sa mga collider, ay nagbibigay sa atin ng tunay na pagkakataon na maalis na sa wakas ang tabing ng dakilang misteryong ito. Isa sa pinakakakaibang teorya na konektado sa dark matter ay ang tinatawag na primary black holes or unang-unang butas na itim. Paano kung ang dark matter ay hindi pala isang bagong partikula, kundi mga black hole na nabuo hindi dahil sa pagguho ng bituin, kundi sa mismong unang mga sandali matapos ang Big Bang? Sa napakaagang yugto ng universo, may matitinding pagbabago sa densidad, density. Sa mga lugar na sobrang taas ng densidad, ang mga buong rehiyon ng kalawakan ay nagguho o nag-collapse at naging black holes. Ang masa ng mga ito ay nagkakaiba-iba mula sa bigat ng isang asteroid hanggang sa libu-libong beses ng bigat ng ating araw. Ang mga primary black holes, PBH, na ito ay perpektong kandidato bilang dark matter. Hindi sila naglalabas ng liwanag, grabitasyon lang ang tanging interaksyon nila at maituturing silang malamig. Sa loob ng ilang dekada, ang teoryang ito ay panandaliang sumisikat at panandaliang nawawala. Ngunit muling nabuhay ang interes dito kamakailan matapos magsimulang makita ng LIGO at Virgo, mga obserbatoryo ng gravitational wave, ang pagsasama-sama ng mga black hole na ang bigat ay ilang sampu ng bigat ng araw. Mahirap ipaliwanag ang mga pagsasamang ito gamit ang karaniwang modelo ng astrophysics. Nagmungkahi ang ilang siyentipiko na baka ito na ang katunayan ng mga primary black holes. Ngunit may matitinding problema ang teoryang ito. Napakaraming obserbasyon sa kalawakan ang nagtatakda ng mahigpit na limitasyon sa bilang ng PBH sa ilang partikular na saklaw ng masa. Halimbawa, kung napakarami ng mga ito, mas marami tayong makikitang microlensing events. O kaya naman, wawasakin nila ang mga star cluster o kaya ay sobrang iinitin nila ang interstellar gas. Sa ngayon, ang karamihan sa mga saklaw ng masa para sa PBH bilang pangunahing bahagi ng dark matter ay sarado na. Ilang makitid na bintana na lang ang natitira tulad ng sa bahagi ng masa ng mga asteroid. Gayunpaman, ang teorya na kahit maliit na bahagi lang ng dark matter ay binubuo ng mga ekstotikong bagay na ito ay nananatiling matibay at patuloy na sinasaliksik. Ang makatuklas kahit isa lang na primary black hole ay magiging revolusyonaryong pagtuklas. Hindi lang sa paggalaw ng mga galaxy nakakaapekto ang dark matter, kundi pati na rin sa ebolusyon ng mga bituin at planeta, bagamat napakaliit lang ng epekto nito. Halimbawa, kung ang mga partikula ng dark matter ay may kakayahang mag-annihilate, ang pag-ipon ng mga ito sa core ng mga bituin, gaya ng ating araw, ay maaaring magsilbing karagdagang pinagmumula ng enerhiya. Patuloy na kinukuha ng grabidad ng araw ang mga partikulang dark matter na dumadaan. Sa paglipas ng panahon, nag-iipon ng mga ito sa core, kaya lumalaki ang konsentrasyon nila doon. Kapag nagsimula silang mag-annihilate, maglalabas ito ng enerhiya na magpapainit sa core ng araw. Ang epektong ito ay malamang na napakaliit kumpara sa enerhiyang galing sa thermonuclear reactions, ngunit maaari nitong bahagyang baguhin ang panloob na istruktura ng bituin at ang daloy ng neutrino na sinusukat natin dito sa daigdig.
Pero mas interesante ang epekto ng dark matter sa mga pinakaunang bituin sa universo. Ang mga bituing ito ay nabuo sa loob ng sentro ng napakakapal na dark matter halos. Ipinapakita ng mga kalkulasyon na ang annihilation ng dark matter sa loob ng mga protostar na ito ay maaaring maging napakatindi. Kaya ito na ang naging dominanting pinagmumula ng enerhiya na sumusuporta sa bituin. Ang mga hypothetical object na ito ay tinawag na dark stars. Maaari silang maging mas malalaki at mas matagal mabuhay kaysa sa mga normal na bituin ng unang henerasyon. Posibleng matagpuan ng James Webb Space Telescope ang bakas ng mga kakaibang object na ito habang tinitingnan nito ang pinakaunang bahagi ng universo. Mayroon ding mga teorya na ang dark matter ay maaaring maipon sa core ng mga planeta tulad ng daigdig o Jupiter at ang pag-annihilate nito ay maaaring magbigay ng kaunting init sa kanilang panloob na thermal flow. Sa ngayon, pawang theoretical pa rin ang lahat ng ideyang ito, pero nagpapakita ito kung gaano kalalim at hindi inaasahan ang pagkakaugnay ng dark matter sa istruktura ng ating mundo. Pag-usapan natin ngayon kung paano sinusubukan ng mga siyentista na timbangin ang buong universo at tukuyin ang eksaktong dami ng maitim na materya, dark matter. Mayroon silang ilang magkakahiwalay na pamamaraang cosmological na nagpapahintulot na gawin ito ng may napakataas na katumpakan. Nabanggit na natin ang dalawa sa mga ito, ang pag-aaral ng mga fluktuasyon, fluctuations, sa reliktong radyasyon, cosmic microwave background, at ang pagsukat sa bilis ng paggalaw ng mga galaksya sa loob ng kumpol. Ang pangatlong makapangyarihang pamamaraan ay tinatawag na Baryon Acoustic Oscillations o BAO. Noong unang bahagi ng universo, nang ito ay isang mainit na plasma, kumalat dito ang mga alon ng tunog, parang mga bilog sa tubig pagkatapos mong maghagis ng bato. Nang luminaw ang universo at naging transparent, nanigas o na-freeze ang mga alon na ito na nag-iwan ng isang natatanging bakas sa pagkakalat ng materya. Dahil sa prosesong ito, mayroong isang tiyak na mas pinipiling distansya sa pagitan ng mga galaksya na katumbas ng layo na naabot ng alon ng tunog. Ang distansyang ito ay nagsisilbing isang uri ng kapamantayang panukat, standard ruler, na nakikita natin sa kasalukuyang universo sa pamamagitan ng pagsukat kung paanong nagbabago ang nakikitang laki ng panukat na ito habang lumalayo tayo sa mga galaksya, maaari nating muling buuin ng napakatumpak ang kasaysayan ng paglawak ng universo at dahil dito, matukoy ang komposisyon nito. Ang pang-apat na pamamaraan ay nauugnay sa pagbilang ng dami ng mga kumpol ng galaksya. Ang bilang at masa ng mga kumpol ay napakasensitibo sa kabuuang dami ng materya sa universo dahil ang grabidad mismo ang dahilan kung bakit nabubuo ang mga ito. Sa pamamagitan ng paghahambing ng dami ng mga kumpol na naoobserbahan sa mga hula ng teoretikal na modelo, matutukoy natin kung gaano karami ang kabuuang materya, maitim at ordinaryo na dapat naroroon sa kalawakan. Nakakagulat na ang lahat ng magkakaibang pamamaraang ito, ang reliktong radyasyon, ang dinamika ng kumpol, ang BEO, ang pagbilang ng kumpol, pati na rin ang data mula sa gravitational lensing at supernova ay nagtatagpo sa iisang set ng numero. Humigit kumulang 32% ng kabuuang density ng enerhiya sa universo ay binubuo ng materya at 85%, 85% nito ay ang maitim na materya. Ang hindi kapanipaniwalang pagkakaisa na ito sa pagitan ng magkakahiwalay na obserbasyon ay nagpapatunay na ang Lambda CDM cosmological model, kung saan ang lambda
ay dark energy at ang CDM ay cold dark matter ay labis na matagumpay at matibay. Sa kabila ng matinding tagumpay nito, ang modelo ng cold dark matter ay maituturing pa ring hindi kumpletong larawan. Oo, sinasabi nito sa atin kung gaano karami ang dark matter at kung paano ito kumikilos sa malakihang antas or macro level. Ngunit wala tayong ideya sa mikroskopikong kalikasan nito. Hindi pa rin natin alam kung anong uri ito ng partikula. Ang kawalan ng direktang ebidensya para sa anumang tiyak na partikula ang nagdudulot ng matinding di katiyakan o discomfort sa ilang siyentista. Ang dekada ng paghahanap sa mga WIMP, Weakly Interacting Massive Particles, na itinuturing na pinakamalamang na kandidato ay nanatiling bigo. Dahil dito, nitong mga nagdaang taon ay dumami ng husto ang mga alternatibong ideya at modelo. Lumawak ng husto ang saklaw ng mga teoretikal na posibilidad. Tinitingnan ngayon ng mga siyentista ang mga modelo ng dark matter na napakagaan tulad ng mga aksyon o kaya naman ay napakabigat. Tinitingnan din ang posibilidad ng pagkakaroon ng buong dark sectors na may sariling interaksyon. May mga modelong nagmumungkahi na ang dark matter ay maaaring mabulok or mag-decay kahit napakabagal na siyang posibleng magpaliwanag sa ilang astrophysical anomalies. Mayroon pang mga ideya na ang dark matter ay posibleng epekto lamang ng mga karagdagang dimensyon ng espasyo o extra dimensions. Ang sitwasyong ito ay maaaring tingnan sa isang banda bilang isang krisis. Ngunit sa kabilang banda, ito ay tanda ng isang malusog na prosesong siyentipiko. Kapag hindi napatunayan ang mga luma at simpleng ideya, nagiging pampasigla ito para magkaroon ng bago at mas malikhaing pamamaraan. Marahil ay may inihanda ang kalikasan na isang sorpresa para sa atin at ang sagot sa misteryo ng dark matter ay lalabas na mas kakaiba at mas interesante kaysa sa inaasahan natin. Nabubuhay tayo sa isang kapana-panabik na panahon kung saan ang kasalukuyang pananaw o paradigm ay maaaring magbago anumang oras sa sandaling may lumabas na bagong experimental data. Sa ganitong mga pagkakataon, nagaganap ang pinakadakilang rebolusyong siyentipiko. Pag-usapan pa natin ang isa pang kawili-wiling posibilidad. Paano kung ang maitim na materya or dark matter ay nakikipag-ugnayan sa ordinaryong materya hindi lang sa pamamagitan ng grabidad, kundi pati na rin sa napakahihinang puwersa na hindi pa natin natutuklasan. Na pag-usapan na natin ang tungkol sa WIMPs na posibleng kasali sa mahinang interaksyong nukleyar. Pero paano kung may iba pang uri ng interaksyon? Halimbawa, may ilang modelo na nagsasabing ang mga partikulo ng maitim na materya ay pwedeng magsaboy o tumama sa mga proton or elektron. Kung totoo ito, magkakaroon ito ng mga epektong pwede nating makita. Halimbawa, habang dumadaan ang mga partikulo ng dark matter sa loob ng Earth, paminsan-minsan ay pwede silang sumalpok sa mga atomo sa crust ng mundo na bahagyang magpapainit dito. Napakaliit ng epektong ito, pero posibleng masukat ito gamit ang sobrang tumpak na mga instrumentong heopisikal. Isa pang ideya ay posibleng nakakaapekto ang maitim na materya sa mga proseso noong napakaagang bahagi ng universo. Masusukat natin ito base sa reliktong radyasyon or cosmic microwave background at sa distribusyon ng mga magagaan na elemento tulad ng hydrogen at helium. Kung nakipag-interaksyon ang maitim na materya sa ordinaryong materya noong panahon ng primordial nucleosynthesis o ang unang ilang minuto matapos ang Big Bang, maaari nitong mabago ang proporsyon ng mga elemento na nakikita natin ngayon. Ang mga obserbasyong pang-astronomiya
ay tumpak na sinusukat ang proporsyong ito at nagbibigay ng mahihigpit na limitasyon sa anumang posibleng interaksyong ganyan. Ang paghahanap sa mga ganyang pino at maliliit na epekto ay isa pang mahalagang direksyon sa pag-aaral ng maitim na materya. Kinakailangan nito ang pinagsama-samang pagpupursige ng mga theoretical physicist, experimentalist, at observational astronomer. Kahit pa hindi natin direktang madiskubre ang mga partikulo nito sa laboratorio, posibleng malalaman natin ang mga katangian ng dark matter sa pamamagitan ng pag-aaral sa kakaunting impluensya nito sa mundong nakikita natin. Kapag pinag-iisipan natin ang tungkol sa madilim na materya, hindi natin maiiwasan na mapunta sa mas malalalim at mas pilosopikal na tanong tungkol sa kung saan ba talaga tayo nabibilang sa universo. Ang pagkaunawa na ang materya na bumubuo sa atin, sa ating planeta, sa mga bituin, at sa lahat ng nakikita natin ay isang napakaliit lamang na 5% halo sa isang malawak at di nakikitang karagatan. Ito ay isang matinding sampal sa ating pagiging masyadong nakatuon sa sarili. Ang pagtuklas na ito ay kasama na sa hanay ng mga dakilang pagtuklas ni Copernicus na nagpakita na ang mundo ay hindi sentro ng universo at ni Hubble na nagpakita na ang ating galaksya ay isa lamang sa bilyon-bilyon. Ngayon, naiintindihan natin na hindi lang tayo wala sa sentro, kundi hindi rin tayo binubuo ng pangunahing klase ng materya sa kalawakan. Para tayong nakatira sa isang maliit na pulo ng nakikitang sangkap na napapalibutan ng walang hanggang dagat ng kadiliman. Nagdudulot ito ng malalim na pag-iisip tungkol sa kalikasan mismo ng realidad. Ano pa ang hindi natin nakikita? Ano pang mga batas at nilalang ang nagtatago mula sa ating mga instrumento at sa ating pag-iisip? Ang misteryo ng madilim na materya ay isang paalala kung gaano kaliit lang ang alam natin. Tinuturuan tayo nitong magpakumbaba at kasabay nito ay nagbibigay inspirasyon para sa mas malawak pang paghahanap. Ang paglutas sa hiwagang ito ay hindi lang magiging isa na namang karaniwang pagtuklas pang-agham. Babaguhin nito ng lubusan ang ating pananaw sa mundo. Magbubukas ito ng daan sa 85% ng materya sa universo at marahil sa isang bagong-bagong pisika na lagpas sa ating kasalukuyang pag-unawa. Isa ito sa pinakamalaking hamong intelektual na kinakaharap ng sangkatauhan at ang katotohanang tayo na mga nilalang na binubuo ng ordinaryong materya ay kayang magtanong ng ganitong mga katanungan at maghanap ng sagot dito. Iyan mismo ay isa ng himala. Balikan natin ang isa sa pinakamatibay na ebidensya ng pag-iral ng madilim na materya o dark matter, ang tinatawag na bullet cluster. Ito ay isang kakaibang object na madalas itinuturing na golden standard sa mga pag-aaral ng dark matter. Ang bullet cluster, formal na kilala bilang 1E065756, ay resulta ng kamakailang banggaan ayon sa pamantayan ng kalawakan ng dalawang malaking kumpol ng galaksya. Naganap ang banggaang ito mga 150 milyong taon na ang nakalipas. Nang dumaan ang dalawang kumpol sa isa't isa sa napakabilis na bilis, iba't iba ang naging kilos ng kanilang mga bahagi. Karamihan sa normal or baryonic na materya sa mga kumpol ay hindi nasa mga bituin, kundi nasa anyo ng maiinit na intergalactic gas. Sa pagbangga, nagkabanggaan ang mga ulap ng gas mula sa parehong kumpol, nakaranas ng matinding drag o resistensya, uminit hanggang milyon-milyong degrees at bumagal. Nakikita natin ang gas na ito gamit ang X-ray teleskopyo tulad ng Chandra. At ito ay matatagpuan sa gitna ng banggaan sa pagitan ng dalawang naghihiwalay na grupo ng galaksya. Ang mga galaksya mismo na binubuo ng mga bituin
ay mas maliit kaysa sa mga ulap ng gas. Kaya dumaan sila sa isa't isa halos walang banggaan tulad ng mga bala. Ngunit ang pinakakawili-wili ay nagsisimula kapag tiningnan natin ang mapa ng distribusyon ng masa sa kumpol na ito na nakuha sa pamamagitan ng gravitational lensing. Ipinapakita ng mapa na ito kung nasaan talaga ang pangunahing gravitational mass at hindi ito matatagpuan sa kinaroroonan ng maiinit na gas. Ang dalawang pangunahing tuktok ng masa ay matatagpuan kung saan naroon ang mga grupo ng galaksya na nakalagpas na sa isa't isa. Nangangahulugan ito na ang pangunahing masa ng mga kumpol ay dumaan sa banggaan ng hindi bumabagal, habang ang karamihan sa nakikita o visible na materya, ang gas, ay bumagal. Ito ay isang direktang pagmamasid sa paghihiwalay ng madilim na materya at baryonic matter. Ang pangyayaring ito ay napakahirap ipaliwanag gamit ang modified gravity theories na nag-uugnay sa epekto ng grabidad ng direkta sa nakikitang materya. Ang bullet cluster ay malinaw na nagpapakita na may isang bagay na nagtataglay ng masa, ngunit hindi nakikipag-ugnayan sa electromagnetically. Ito, sa esensya, ay isang larawan ng dark matter habang ito ay kumikilos. Nitong mga nakaraang taon, nakatuklas ang mga astronomo ng ilang napakakakaibang kalawakan. Tila hinahamon ng mga ito ang ating pangunawa sa dark matter. Ang mga ito ang tinatawag na mga kalawakan na walang dark matter. Isa sa pinakatanyag ay ang ultra-diffuse galaxy na NGC 1052 DF2. Ipinakita ng mga pagmamasid sa galaw ng mga kumpol ng bituin sa kalawakang ito na ang kabuuang masa nito ay halos ipinapaliwanag lamang ng masa ng sarili nitong mga bituin. Wala halos lugar para sa dark matter, o kung mayroon man, ito ay kakaiba at napakaliit. Lubhang hindi ito inaasahan dahil pinaniniwalaan na ang mga kalawakan, lalo na ang mga malalabong tulad nito, ay maaari lamang mabuo sa loob ng napakalaking dark matter halo. Kalaunan, natuklasan pa ang isa pang katulad na kalawakan, ang DF4. Sa unang tingin, ang pagtuklas na ito ay tila isang argumento laban sa pag-iral ng dark matter. Kung ganoon ito kahalaga sa pagbuo ng kalawakan, paano nakakabuo ng kalawakan nang wala ito? Ngunit sa kabalintunaan, maraming pisiko ang naniniwalang ito ay isang matibay na patunay pabor sa modelo ng dark matter. Bakit kaya? Dahil ipinapakita nito na ang dark matter ay isang totoong substansya na maaaring ihiwalay mula sa ordinaryong materya. Kung ang hindi pangkaraniwang pag-ikot ng mga kalawakan ay dulot ng binagong batas ng grabidad, ang epektong ito ay dapat makita sa lahat ng kalawakan ng walang pagbubukod. Hindi posibleng magkaroon ng kalawakan kung saan ang epekto ay naka-off. Ngunit kung ang dark matter ay isang sangkap, maaari tayong mag-isip ng mga senaryo kung saan ito ay nahiwalay sa gas na siyang pinagmulan ng mga bituin. Halimbawa, dahil sa masalimuot na interaksyon ng grabidad sa isang siksik na kumpol, ang pagkakaroon ng mga kalawakan na may iba't ibang dami ng dark matter mula sa halos wala hanggang sa total na pangingibabaw nito ay nagpapatunay na ang mga ito ay dalawang magkaibang bahagi at hindi iisang epekto. Bagaman ang tiyak na mekanismo sa likod ng pagbuo ng mga kalawakang ito ay pinagtatalunan pa, ang pag-iral nila mismo ay nagdaragdag ng isang nakakaintrigang kulay sa pangkalahatang larawan. Isa sa pinakanakakaintriga na aspeto ng pag-aaral sa dark matter ay ang potensyal na koneksyon nito sa iba pang malalaking palaisipan ng pisika. Noon pa man, alam nating may kaugnayan ang WIMP hypothesis sa tinatawag na supersymmetry. Iminungkahi ang supersymmetry upang sagutin ang problemang hierarchy. Ang tanong kung bakit
mas magaan ang Higgs boson kaysa sa dapat nitong bigat at bakit mas mahina ang grabidad kumpara sa iba pang fundamental na puwersa. Elegante itong sinusolusyunan ng supersymmetry, ngunit naghuhula rin ito ng maraming bagong superpartner na particle. Kung ang pinakamagaan sa mga ito ay stable, nagiging perpekto siyang kandidato para sa dark matter. Sa madaling salita, ang pagtuklas ng supersymmetry sa Large Hadron Collider ay magiging sabay na pagtuklas din sa kalikasan ng dark matter. Ang isa pang kaugnayan ay ang hiwaga ng asymmetry ng matter at antimatter. Sa universo, halos matter lang ang ating nakikita kahit na dapat ay pantay ang dami ng matter at antimatter na nilikha noong Big Bang. Bakit nanalo ang matter? Iminumungkahi ng ilang teorya na ang mga mekanismo na responsable para sa asymmetry na ito ay siyang lumikha rin ng mga dark matter particle. May mga modelo ng asymmetric dark matter kung saan ang dami ng dark matter sa universo ay hindi nagkataon, kundi direktang konektado sa dami ng ordinaryong baryonic matter. Sa huli, may koneksyon din ito sa Grand Unified Theories at String Theory. Sinisikap ng mga fundamental na teoryang ito na ilarawan ang lahat ng puwersa at particle sa loob ng isang nag-iisang istrukturang matematikal. At halos lahat sila ay naghuhula sa pag-iral ng mga bagong particle na napakahina kung makipag-ugnayan at sila ang maaaring gumanap sa papel ng dark matter. Kaya naman, ang misteryo ng dark matter ay hindi lamang isang simpleng hiwaga sa astronomiya. Ito ang susi na maaaring magbukas ng pinto patungo sa mas malalim na pag-unawa sa mga fundamental na batas ng kalikasan. Balikan natin ang mga aksyon at alamin kung bakit nagiging mas popular ang ideyang ito nitong mga nakaraang taon, partikular na dahil sa wala pang nakikitang mga signal mula sa mga WIMP. Tulad ng nasabi na natin, ang aksyon ay orihinal na ipinakilala para lutasin ang strong CP problem sa quantum chromodynamics. Ang teoryang naglalarawan sa malakas na interaksyong nuklear. Ang teoryang ito ay nagpapahintulot ng isang component na dapat sanang magdulot ng paglabag sa CP symmetry. Ibig sabihin, ang neutron ay dapat may nasusukat na electric dipole moment. Pero pinapakita ng mga eksperimento na kung meron man, ito ay napakaliit at maraming order of magnitude na mas mababa kaysa sa inaasahan. Nilulutas ng Pechet-Quinn theory ang problemang ito sa pamamagitan ng pagpapakilala ng isang bagong field at ang quantum nito ang siyang aksyon. Dinamikong binabalewala or zero out ng field na ito ang hindi kanais-nais na component sa teorya. Ang katotohanan na ang isang particle na ginawa para lutasin ang isang problema sa particle physics ay lumabas ding isang mahusay na kandidato para maging cold dark matter. Yan ay napakalakas na argumento pabor dito. Kapag nabuo ang mga aksyon sa simula ng universo, bumubuo sila ng tinatawag na post-Einstein condensate. Kumikilos na parang isang dambuhalang coherent wave. Nagbubunga ito ng mga kawili-wiling hula. Halimbawa, dahil sa katangian nitong parang alon, ang aksyon dark matter ay maaaring bumuo ng mas makinis na mga istruktura sa maliliit na sukat kumpara sa mga WIMP. Maaaring malutas nito ang tinatawag na cusp problem. Dagdag pa rito, ang mga ultralight na action ay maaaring bumuo ng mga exotic object na tinatawag na action stars or boson stars, dambuhalang kumpol na pinananatili ng sarili nilang gravity. Napakaaktibo ng paghahanap sa mga aksyon sa larangan ng pananaliksik bukod sa mga eksperimento tulad ng ADMX na naghahanap ng pagbabago ng aksyon tungo sa mga photon sa ast. Mayroon pang ibang mga diskarte. Halimbawa, ang mga aksyon ay maaaring lumabas mula sa sentro ng araw
at maging X-rays sa malalakas na magnetic field. Sinusubukan itong makuha ng mga action helioscope, gaya ng CAST sa CERN. Mayroon ding mga ideya na hanapin ang epekto ng action field sa mga spin ng ordinaryong particles na siyang batayan ng mga eksperimento tulad ng Casper. Malawak ang larangan ng paghahanap at maraming physicist ang naniniwala na dito tayo makakakita ng susunod na malaking tagumpay. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, balikan natin kung bakit tayo lubos na naniniwala na mayroong madilim na materya kahit hindi pa natin alam kung ano ba talaga ito. Ang mga ebidensya ay nagmumula sa iba't ibang mapagkakatiwalaang pinagmulan na sumasaklaw sa napakalawak na sukat ng kalawakan. Una, ang galaxy rotation curves o ang kurba ng pag-ikot ng mga kalawakan. Ang mga bituin sa gilid ng kalawakan ay umiikot ng napakabilis at ito'y nagpapahiwatig ng presensya ng napakalaking di nakikitang masa. Pangalawa, ang dinamika ng mga kalawakan sa loob ng mga kumpol, clusters. Ang bilis ng paggalaw ng mga kalawakan ay sobrang tulin na sana'y matagal nang naghiwa-hiwalay ang mga kumpol na ito kung hindi dahil sa dagdag na puwersa ng grabidad. Pangatlo, ang gravitational lensing. Binabaluktot ng malalaking kumpol ng kalawakan ang liwanag mula sa malalayong bagay ng mas matindi kaysa sa inaasahan batay sa nakikitang masa lamang. Ang mga mapa ng pagkalat ng masa na nakuha sa pamamagitan ng pamamaraang ito ay nagpapakita ng presensya ng malalaking halo ng dark matter. Pang-apat, ang cosmic microwave background. CMB, ang istruktura ng pagkakaiba-iba ng temperatura sa sinaunang sinag na ito ay maipapaliwanag lamang kung sa unang bahagi ng universo ay mayroong 5 beses na mas maraming cold dark matter kaysa sa ordinaryong materya. Panglima, ang malawakang estruktura ng universo. Ang nakikita nating parang cosmic web wires na binubuo ng mga kalawakan at mga bakanting espasyo ay maaari lamang ma-reproduce sa mga computer simulation kung mayroon ding dark matter na siyang bumuo ng orihinal na balangkas ng grabidad. Pang-anim, ang bullet cluster at ang iba pang katulad na mga kumpol kung saan nakikita natin ang direktang paghihiwalay ng dark matter at ng ordinaryong materya sa espasyo. Ang pinagsamasamang mga ebidensyang ito ay nagpapatunay na ang hypothesis ng dark matter ay isa sa pinakamatibay sa modernong agham. Ang pagtalikod dito ay nangangahulugan na kailangan nating maghanap ng alternatibong paliwanag na akma sa lahat ng magkakaibang obserbasyong ito ng sabay-sabay, isang napakakomplikadong hamon. Kaya naman, ang siyentipikong komunidad ay halos nagkakaisa sa paniniwalang totoo ang dark matter. Ang pangunahing tanong ngayon ay hindi na umiiral ba ito, kundi ano ba talaga ito? At ngayon, ang ating mahaba at tahimik na paglalakbay sa madidilim na kailaliman ng sansinukob ay magtatapos na. Nasaksihan natin kung paano ang mga obserbasyon sa mabilis na bituin at baluktot na liwanag ay nagtulak sa mga siyentista na maniwala sa isang di nakikitang substansya na siyang bumubuo sa halos lahat ng masa ng ating daigdig. Nalaman natin na ang dark matter ay hindi lang basta malabong bituin o alikabok, kundi isang bagay na lubos na bago, na lampas sa mga batas ng pisika na alam natin. Sumilip tayo sa pinakamalalim na minahan at pinakamalakas na collider, kung saan patuloy ang matinding paghahanap sa mga di mahuling partikula, maging ito man ay mabibigat na WIMP or magagaan na aksyon. Naunawaan natin na kung wala ang di nakikitang arkitektong ito, wala sanang mga kalawakan, walang mga bituin, at wala tayong lahat. Ngunit marahil, ito ang pinakanakakamanghang bahagi ng buong istorya. Naghahanap tayo ng partikula
Nagtatayo tayo ng mga teoryang batay sa mga partikula. Paano kung ang dark matter ay hindi naman talaga partikula sa nakasanayan nating pagtingin? Paano kung ito ay manifestasyon lamang ng gravitational effect mula sa iba pang nakatagong dimensyon tulad ng inihula ng string theory? O marahil, ito ay natitirang field na nanatili mula sa pinakaunang sandali ng Big Bang na kumikilos tulad ng isang materya? Maaaring ang sagot sa palaisipang ito ay hindi lamang pagtuklas ng isang bagong partikula, kundi pagtuklas ng isang bagong konsepto ng realidad. Ito ang pinakamalaking plot twist sa dramang ito ng kosmos. Akala natin ay naghahanap tayo ng nawawalang blok ng kaalaman. Ngunit sa totoo, maaaring nakatayo tayo sa hangganan ng pag-unawa na ang buong estruktura ay itinayo pala sa ibang disenyo. Salamat sa paglalaan ng oras upang pag-isipan ang pinakadakilang hiwaga ng kosmos. Umaasa akong nakatulong ang talumpating ito upang makapag-relax kayo at makapaghanda sa pagtulog. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong istorya at i-like ang video na ito. Ngayon, bago pa kayo tuluyang makatulog, gusto ko sanang magtanong. Sa tingin ninyo, ano ba talaga ang dark matter? Isang partikula na hindi pa natin natutuklasan o isang bagay na lubos na naiiba na hindi natin lubos maisip? Isulat ang inyong pinakamatatapang na teorya sa comments. Magandang gabi at magkaroon kayo ng malinaw na panaginip.